Eh, ano na nasa halos 10 o'clock or 11 o'clock na, may dumating pong dalawang babae doon sa aming conference. At nakaka-distract siya doon sa harapan namin dahil mismong sa harapan namin siya nakaupo. Okay? Yung dalawang babaeng ito, iniisip ko na baka ako maagang dumating, nag-swimming na, kaya naka-tube na siya, kumbaga naka-ready na siya pang swimming. Alam niyo naman yung mga fit para sa swimming, na para bang labas na lahat, labas na alternator, tsaka carburetor. So, ibig sabihin ko, sabi ko, kaya siguro nahuli naligo na. So, iniisip ko lang. And then suddenly, yung pinuntahan ng lugar, ito lang po kami ni Ate Amy Malapit kami sa likuran nung pinaka-stop. Tapos, andito kami sa sinundan. Ito lang ho siya sa likod namin, yung dalawa na ito. At naging, mula nung naupo yung dalawa na ito, naging kapansin-pansin sa amin. Kasi nga, ay naiiba yung fit nila, yung suot nila, parang swimming na sila. Parang mga turistang hilaw na nakasombrero siya. Siguro, ano na yun, yung tawag doon sa two-piece, na tinakpan lang ng purpura at saka ng jacket. Pero alam mo, magsiswimming na siya o kaya galing siya sa swimming. So, hindi ko siya masyadong pinansin. Kaya lang, dahil nasa harapan ko namin, kitang-kita ko namin. So, ayaw ko na siyang pansinin Abay, nung bandang hapon, napapansin ko, yung lalaking nasa harapan ko namin, parang close sila. Very close sila. Okay. Gusto niyo pa ng kwento? Okay. Katunayan, hindi masimas na yung likuran ng lalaking nasa harapan niya. At minilot-milot, kitang-kita ko lang. So, akala namin, di mo magkamag-anak sila o kaya ay magkakasama. Ito na po ang talagang distracted na ho kami, nagtataasan ang mga kilay ng mga taong nakatabi namin. Kasi sila, naiiba ang suot nila. Okay, alam nyo na yung kinikwento ko? So dahil sa kinabukasan, yun na naman, yung very seductive yung suot nila, kapansin-pansin, tapos very close siya doon sa mama. Ngayon, during the break, nakausap ko yung mama, isa siyang hindi ko matandaan kung sa Bacolod, something Bacolod. Mga Bisaya from Southern Mindanao. Tapos may isa naman galing, iba-ibang lugar yun Ang tao, the time ilan tayo, nasa 500 to 600 So maraming tao, pero dahil nasa harapan sila namin, lagi kaming para bang nagtitinginan na alam mo na, parang may meaning. Pero yung pala, hindi lang kami, kasi katabi namin si Pastor Randel, si Pastor Allen, ay napag-uusapan din nila, akalain mo dahil nga kapansin-pansin yung kanyang suot. At may nag-special number pa. Hindi talagang inaakala namin na talaga sila ay mga Christian at kasi yung pakilala nila, mga pastor sila. Ang nagpunta doon, mga pastor. Kaya na-expect namin na sila yung pastor. Pero hindi kami papaluto sa aming kaisipan dahil yung kanilang mga kasuotan naiiba sa suot namin. Mga formal ang suot namin, sila ay nakapang-swimming. Nagigis yun? Eto na ho. Pag nag-picture-picture ng ganyan, talagang, alam ko, nagtataasan ng kilay. Nagkataon, nung mag-i-special number, wala ho kami nasa dorm kami, nagtatapos ang mag-break. Ang dinarinig nila Pastor Randel, narinig nila Pastor Allen, hindi sila makapaniwala kasi naging leader pa siya ng isang grupo. Nag-special number. At ang kinanta ay Goodness of God ang Goodness of God ay, pag Christian ka, parang national anthem natin yan. Tama ba? Kabisado ultimo bata. Pero nagtataka sila, parang noon lang niya kinanta, parang hirap na hirap siya. At hindi naman talaga maganda po sa isip sabihin. So parang nagugulo na kami sa kaiisip among the 500 people na nandoon. Eto na ho ang matindi.
Last day, graduation na ho namin. Last day, aalis na ho kami sa dorm. At lilipat na kami doon sa parang station namin. Yung station na yon, yung dorm namin kasi na hotel ay bayan yun ng ATS. So, 2 days na kami doon. 2 nights and 2 days. So, babalik na kami sa station na malapit kami sa bayan. So, bumalik kami lahat doon. Kaya lang si Ate Amy, nung lilipat na ho kami doon sa pinakabagong dormitory, nakaamoy siya nung hindi ka nais-nais. Nasa 3rd floor pa naman siya. Naku, nung sinisendyasan ako, hindi na siya makahinga. Lumuluha na. Sabi ko, baba. At yun, buti na lang may gamot na extra kaming dala. At yun, nagpa siya akong bumalik sa city, sa bayan. Tapos bumalik ko kami sa hotel. Eto na ho. Araw na po ng uwian, Biyernes ng hapon, bumalik ko ulit kami sa hotel. Kasi, ate, Sabado na, no? Sabado na ba yun? Biyernes. Biyernes ng umaga, madaling araw, bumalik na ho kami doon para kuhanan lang yung aming luggage. Sama-sama kami babalik ulit sa Katiklan Airport, tsaka sa seaport. Babalik kami doon sa seaport at kukuhanan yung aming luggage. Si Ate Amy pala, ay kasama pala niya yung dalawa na yun doon sa room na pinaglagyan ng kanyang luggage. Ha? Supposed to be. So, sabi niya, identify siya na taga Bulacan kasi nga, di man ang mga kasama niya, kami ay mga taga Bulacan. Noong mga, nagtutur kami sa buong Boracay, kasi kasama namin siya sa mga sasakyan. So, akala talaga ng lahat, mga taga Bulacan ito. At maayos namang Managalog, ayos namang, pero parang naiiba yung suot nila. Very seductive, ang iiksi, tsaka labas, basta labas lahat. Pagka titingnan mo, hindi mo siya maiisip na Christian siya. Nandiyan siya yung sinasabi ko. Eto na. Nung kukuhanin niya yung luggage, sabi niya, yung dalawa, walang bala at nakahiga pa. Oh, sabi niya, hindi ho ba kayo uuwi? Ay, hindi ho. Mag-i-extend po kami hanggang dalawang araw. So, ibig sabihin, Friday, Saturday, and Sunday. Naku, wala na ho sa kontrata yun. Takad-taka ho kami dahil kumbaga kami nagmamadaling umuwi sila, walang kabalang-balang. Eto na matindi. Nag-uwihan na ho kami lahat, balik na kami sa seaport, balik na kami sa Batangas. Ay, eto na. Yung tanong namin na iwan, ano kaya nangyari doon sa dalawa na yun? Parang masisit-sit din yung mga kaisipan namin. Ano kaya ang nangyari sa dalawa na yun? Dalawa silang middle age siguro, mga 50 or 55 na yan, ano? Age. 30 to 30 to 40. 40 lang ba yun? Oo. Pero parang ba silang mga sosyal? Alam niyo ba, yung mga sosyal na pigado? Alam niyo yun? Ade, nananatili yung tanong sa aming kaisipan. Andito na, nakauwi na kami. Isang araw, yung pastor na nag-invite ko sa amin doon, na native, dumating dito kila Pastor Eli. At nagkita ko kami sa convention, pinakain ko sila doon. Tapos, kasi nag-camp pala sila dito. Ano yun, si Pastor, pangalan ng negro na yun? Ha? Si Junel. Yan, si Pastor Junel. Pag nakita niyo siya maitim, kung dito yun, mga itas sila. Pero doon naman, baliktad, ate. Ate, native po yan ng Boracay, Katiklan. O ate, maitim sila. Pero dahil nakakaanak ko ng loob, naging close ko yung asawa, kasi nga, mahilig kaming magbiro, pagdating sa kain, sila nagpapakain. Hindi pa kumakain, kami kumakain na. Nadadagdagan yung pagkain namin. Then natuwa ko, hanggang sa umalis kami doon, binless ko talaga siya bago kami umalis, kahit paano lang. So, nung nakita ko dito, dinala namin sa bahay kasi binigyan namin ng mga ukay-ukay, yung mga nagtitirang ukay-ukay doon, padala sa Boracay. Tapos, binless ko ng pera pagdating dito. Ngayon, eto na ho. Nung araw na yun, na nasa bahay sa Sabado ng gabi, siguro mga 2 weeks ago lang yan, 2 weeks o 3 weeks ago, na tanong ko ngayon ni Pastor Junel, anong nangyari sa dalawa na yun? Naku, nabago ang mukha ni Pastor Junel. Sabi niya, sa totoo lang po, Pastor, kininto na niya.
yung tungkol dun sa pastor, kasi kinokontak siya na pwede ba Pastor Jonel mag-extend pa kami uli hanggang linggo kasi nagka-problema kami sa ticket namin sa flight namin, ganyan-ganyan. So nag-extend pa sila ulit. Ayaw na silang payagan. Napagalit po yung pinaka-landlady nung may-ari nung nung pinaka-tuluyan, yung Vista, Vista Hotel. Napakalaking bahay na ginawang parang panuluyan ng mga misyonary. Nagalit na talaga at pinalayas na sila ron. Nung pinalayas na sila, bumabalik pa rin sila doon, ayaw ni Pastor Jonel. At hinahanap nila ngayon yung address, nung baba o yung pastor na nasa harapan namin, na hinihilot-hilot niya. At nagtagpo daw, di umano sila. Ang pastor, taga Bacolod, taga Silay City. So ngayon, nagtanungan kami. Tinanong ni Pastor Jonel yung Bishop Ronnie na kaibigan namin na siyang coordinator namin sa Bulacan. Kilala niyo ba yung dalawa na to? Taga Bulacan daw sila? Naku, pasensya na kayo, sabi ni Bishop Ronnie. Hindi namin sila kilala at hindi sila namin kasama. Totoo naman yun, hindi sila kasama sa bus. Hindi sila kasama doon sa ferry. Wala, hindi namin sila kasama. Huli na silang dumating. Pero ang matindi, nagkalat sila doon. Parang di umano, pinuntahan nila siguro yung pastor doon na medyo yun yata ang nag-invite. So, alam mo na yung nilalaro sa isip ng mga tao. Na parang may ibig sabihin, pero ang tanong, bakit nakarating doon? So, gumamit siya ng mga ID, como siya'y victory, bandang huli, CCF daw. CCF ano? Pero may bandang huli. Anong pangalan? Life Church? Kasi, ano yun ang pastor doon sa church na yun, CCF ano? Sa CCF. Oo. Pero nung pina-identify, hindi siya kilala ng pastor ng CCF. Hindi siya kilala. Pastor, ano po ibig sabihin nyo? Ngayon, ito yung panahon. Nagkakaroon ng tinatawag na tunay at hindi tunay. Pisilin ko kayo katabi ko kung tunay na tao yan. Tunay na Kristiyano at hindi Kristiyano. Amen? Mga mananampalataya at hindi tunay na mananampalataya. Maaring nakasama lang, okay? Bago tayo magtuloy-tuloy sa kwento ko, manalangin po tayo. Pero bago tayo manalangin, basahin muna natin ang talata. Sa Judges chapter 7, sa Hukom chapter 7 verse 1 hanggang sa mga huling talata ay gusto kong basahin sa inyo. Ayan. Mamaya ay tutuloy ko yung kwento. Okay. Chapter 7 verse 1 to 7. Chapter 7 verse 1 to 7. Ito po ang sabi ng Biblia. Si Gideon ay tinawag din Jeroboam. Isang araw, maagang bumangon si Gideon at ang kanyang mga tauhan at nagkampo sila sa mga bukal ng Haron. Samantala, ang mga Midianita ay nagkampo sa hilagang kapatangan sa may burol ng More. Pwede ba sabay-sabay tayo sa verse 2? Sinabi ni Yahweh kay Gideon, sobrang marami ng kawalan mo para magpapagaling mo kayo lahat sa mga Midianita. Baka akalain na sarili nila ang matalo sa mga Midianita na hindi kaya sa tulong. Kaya sabihin mo sa kawayan lahat ng natatakot. Okay, sino yung pinauwi? ang mga natatakot. Yan, sabihin mo nga sa katabi mo, natatakot ka ba? Okay, nang sabihin, diretso. Nang sabihin, okay, ang kanilang hukbo ay nasa 32,000. Amen? Madami po yun, tama po ba? Hindi ho ba kayo nagulat na higit sa kalahati ang nawala? Bakit? Sino yung mga natatakot? Ilan? Mas marami ang takot sa mga hindi natatakot. Kakausapin ko po kayo, pwede po ba kayo makausap?
Sino dito yung hindi takot? Dito take note. Ang Israel ay kilala sa mga digmaan. Ang Israel ay kilala na magigiting at mahuhusay. Walang kinatatakutan. Pero nagulat tayo, 22,000 ang duwag o takot. Okay? Tuloy natin yung pagbabasa. Sinabi pa, napakamahal pa rin na natitira. Ilan yung natira? 10,000. At madami daw. Isama mo, yan, verse 8. Tayo pa'y manalangin. Diyos ng langit at ang Diyos ng lupa, ang may alam ng lahat ng bagay, ang pinag-ulan ng tao, kami, Panginoon, ang iyong mga anak. Lord, you are the source. You are our Father. Ikaw ang aming Ama. Sa iyo kami nanggaling. Ano mang meron kami ngayon ay dahil kalooban ninyo. Puspusin niyo po ang puso naming lahat upang makita ang mensahe niyo ngayong umaga. Maraming pong salamat sa mga pagsubok na nangyari sa amin sa nagdaang araw. Pinutunayan po ng mga anak mo na kami talaga ay yung mga anak at mga lingkod. Samahan niyo po ang iyong mga lingkod sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige po, magkakampuno tayo lahat. Okay, alam na po natin yung kwento. Ay, sino daw po ang nagbigay ng pagsubok? Si Lord. Tama? Amen? Okay, ano ba yung pagsubok? Ang mga pagsubok ay iba-ibang form, iba-ibang uri. Kung minsan may mga nangyari sa buhay natin, ano lang, tawag dyan, bunga ng ating pagsuway o kaya bunga ng ating o kagagawan din natin. Pero this time, ang sumusubok sa puso ng tao ay Panginoon. Tingin po sa akin. How I desire na ang church natin ay mag-multiply, lumaki. Tama? At marami ang makakilala sa Panginoon. Mahikayat natin na malipat mula sa impyerno tungo sa buhay na walang hanggan. At totoong may impyerno, totoong may kamatayan, at muling pagkabuhay. Pero totoo din na sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, sa paglalakbay sa sanlibutan ito, ay lalo dito sa church natin, hindi po hindi po paramihan. Amen? Hindi siya paramihan. May kasabihan tayo, you and God is plural. Ibig sabihin, ikaw at ang Diyos is tawag dyan, nakararami. Anong tawag dyan? May term tayo dyan eh. Pero, may tinatawag ding majority and minority. Alin yung minority? Yung na kukonti
sa Senado may minority tsaka may majority. At bawat group ay may mga leader. So minority and majority. So ikaw at ang Diyos ay majority basta ang Diyos ang kasama mo. Kaya pero hindi po dito sa kwento na ito, hindi po paramihan. Hindi paramihan ang laban. Okay? Matagal-tagal na rin tayong magkakasama, di po ba? Amen. Yung matagal-tagal na nating kasama, sino talaga yung naging kasama natin? Dito. Sino yung kasama? Mamaya, maalalaman na natin. Magkasama ba talaga tayo? Katulad ng kwento ko kanina, convention ng mga pastor, nasamahan po kami ng mga kung ano, hindi ko alam kung ano yung tawag sa kanila, pop o whatever. Kaya pala, kahit anong isipin namin, hindi sila makitaan na isang lingkod ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sa bunga nakikilala. Amen? Amen? Kaya marami na pumasok sa church natin, nag-try. Pero marami na rin ang umaray at lumabas. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, hindi naman talaga natin sila kasama. Kaya tanong kong pangalawa, tanong ko, matagal-tagal na rin tayo magkakasama, di ba? Ang dalawang tanong, magkakasama ba talaga tayo? Pangatlo, nagkakaisa na ba ang ating mga puso? Nagkakaisa na ba talaga ang ating mga puso? Hindi nakakahulugan na sama-sama, nagkakaisa ang mga puso. Katulad ng dalawang iyon, sila daw ni Umano ay taga Bulacan. At sila pala ay umatin sa CCF. Pero nung tinatanong nung mismong pastor, yung pastor ng CCF, hindi ko kilala yan. At nag-i-excuse sila daw ay mga misyonari. Ganyan ba mga misyonari? Diba? Malayo. Ang una kong tanong, matagal-tagal na tayo magkakasama. Pangalawa, magkasama pa talaga tayo. Ang pangatlo, nagkakaisa na ba ang ating mga puso? At ikaw lang ang makakasagot. Pang-apat, follow-up question. Iisa ba ang minimithi ng ating puso o nilalayon? Iisa ba talaga? Actually, nung tayo po ay nasa lumang building, marami po tayo eh. Pero nung nagbabagya na tayong pinapaalis ng Panginoon, at yun ang pangitain, kailangan na nating lisanin, ang tawag doon, by force, by hope, o by crook. Talagang wala na tayong choice, pinapaalis na tayo. At doon pa lang nalaman natin na hindi nasakyan ng iba yung vision na ito na tayo aalis doon at pinapaalis ng Panginoon. Kaya sila hindi sumama. Amen? Yan. Follow-up ko ulit ang question, iisa ba ang minimithi natin noong panahon na yun? At kayo din na makakasagot. Katunayan na wala sila, hindi iisa ang layunin at minimithi. Ngayon, dahil hindi tayo nagkaisa at ngayon, last and final question. Matatalo na ba natin ang ating kaaway? Sa palagay nyo, matatalo na ba natin ang ating kaaway? Seryoso pong tanong ito. Biyak yung puso ko habang dinadaanan ko yung mensaheng ito. Pero nasa Bible yan eh. Nung ang Israel ay aalis na sa Egypt, at yung iba ayaw pasakop, yung iba ay ayaw
pumapalag sila sa leadership ng kanilang leader na si Moises. So, katunayan, mahal pa sa buhay ni Moises yung isa sa mga ginamit ng diablo roon. Walang iba kundi si Miriam, kapatid ni Moses mismo. Ang sabi ni Miriam, bakit? Si Moses lang ba ang kinakausap ni Lord? Naalala nyo? Tumalikod po si Moses, pumunta ng bundok ng Horeb para kausapin ng Diyos. 30 days, prayer and fasting. Habang si Moses ay wala, tumayo si Miriam. Sabi niya, ano ba naman itong kapatid ko na ito? So, naghahanap yung kanyang, yung kanyang, alam mo na, yung kanyang personal na, bakit? Nag-aral din naman ako. Bakit? Si Moses lang ba pwedeng kausapin ni Lord? Yung mga katagahan nito, ang ginagamit ng diablo, ilagay sa puso at kaisipan ng marami, para sirain ang loyalty ng tao sa Diyos at sa kay Moses. At pwede. Yan din ang tanong ng Panginoon sa ating lahat kung tayo na sa kabila pa, sa luma nating building. Bakit? Ang LFC lang ba ang church ng born again? Bakit? Si Pastor Mon lang ba ay magaling? Hindi naman eh. Marami pa akong pastor. At pwede naman talaga yun. Amen? May mga nakareserve tayo. Di ba? Sabi nga, may isa akong pastor, may ikalawa akong pastor, may ikatlo akong pastor. At ilan na ba talaga ang pastor mo? Okay. Pero bago tayo magtuloy-tuloy doon, tingnan ko muna yung sino talaga yung ating kalaban. Palagay nyo, sino ang ating kalaban? Sino? Sarili. Sino pa magsasabi? Sino talaga kalaban? Ha? Sige, baka alam niyo yung sagot. Sige, habang hindi niyo alam yung sagot, ako na lang sasagot. Punta tayo dito sa 2 Timothy chapter 3. Malalaman natin kung sino talaga yung ating kalaban. At ayon sa 2 Timothy chapter 3, hindi tayo magkakalaban. Amen? Sino kalaban? 2 Timothy ka na? 3:1. Sabi niya dito, dapat mong malaman ng mga huling araw ay magkakaroon ng kahirapan. Yan ang matinding makakalaban natin sa hinaharap. At nagsisimula na po siya. Seryoso po? Seryoso po ba ang mga nandito? Seryoso po kayong kinakausap ng Panginoon? Nung nagtangka na ialis ni Miriam sa wilderness ang Israelita at alisin sa leadership si Moses, sabi ng Diyos sa kanya, kaya mo bang panagutan? Kaya mo bang panagutan? Yung mga bata na yan, iniisip kong akala mo yan mamamatay sa laban yan. Habang kayo naglalakbay, pinapanood kayo ng mga tao, mga bansa at mga hari, pwede kayong mamatay sa laban. Pangalawa, sabi niya, maraming alakdan sa wilderness. Pangatlo, pag-araw, sobrang init. Sa gabi, madilim. Pero hindi sila nahirapan dahil may haliging apoy. Di ba? Ngayon, ano po kalaban natin? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ikaw. Nagseryoso po kami. Hindi tao ang kalaban natin. Ito po, the next, mula ngayon, another year, ito matitindihong
mas matinding kahirapan ang darating mo sa atin. Makinig kayo sa akin. Sinabi ko na po ito 2 years ago. At bago matapos ang pandemic, sinabi na po sa akin ng Panginoon, magkakaroon ng matinding gutom. Sinabi ko naman din sa inyo nung nakaraan nito, magkakaroon, ang hudyat nito ay yayanigin ng buong daigdig. Magkakaroon ng matinding labanan sa bansa, laban sa bansa. The Third World War is coming. The famine is coming. The earthquake is coming. Yayanigin niya talaga. Sabi ng Hebrews chapter 11, yayanigin niya ang langit at lupa para maiwan ang mga bagay na hindi nayayanig. Yung pera mo, yung pera ko, mayayanig yan. Magkakaroon ng matinding kahirapan. Sinabi ko po ito, nung matatapos ang pinaniwalaan ko yung sinabi ni si Nastelli, naalala nyo, may pinalabas akong video ni Nastelli. The next 2 years, sabi niya, mababago, magkakaroon ng changing, mababago ang trending. Ang lahat ng trabaho ngayon, magiging homework, sabi niya. At kailangan, gusto mong sumabay, sabi niya, matuto kang mag-edit, matuto kang mag-video ng sarili mo. At yun ang mag-click. Nowadays, ito nakikita natin, totoo lahat nangyari, di ba? Ang mga click at ay nagbunyagi sa sistema ng social media ay ang mga magagaling sa computer. At yung malalaking sweldo, yun nandyan sa computer. Tingin kayo sa akin. Alam niyo yung next? Yun man ay mawawala. Mapapalitan. Alam niyo kung bakit? Papalitan lahat ng AI. Yung dating ginagawa mo, AI na gagawa niya. Pati nga, pastor, pati nagpiprints kahit sa Europe, mga robot na, mga AI. Magagaling pa sila. Hindi nila kailangan ng lagip, hindi sila nagugutom. Kaya lang, hindi mo alam kung totoo siya sabi nila. Kahit sa sermon, nakakagawa ka ng magandang sermon, mas maganda pa sa pastor. Ganon yung next na mangyayari. Next year lang mangyayari na ito. And by next year, pinopropose na maaaring mangyari ito, yung matinding kahirapan. Nagsisimula na po siya ngayon. Kung hindi nyo nararamdaman, ramdam na ramdam ng iyong lingkod ang kahirapan sa paligid. Ano ba yung kahirapan? Kahirapan ng buhay. Diretso muna natin yung babasahin natin, yung mga kalaban. Okay? So, ang kahirapan, kalaban natin lahat yan. Yung resources natin. Pangalawa, sabi dito, ang mga tao ay magiging makasarili. Sabi mo sa katabi mo, sana hindi ikaw. Sakit sa salabi. Maraming tao ngayon, sakit. Wala kang pagdating sa salabi, puro siya. Isa na lang po, pagdating sa prayer request. Pag-pray niyo po ako, pag-pray niyo po yung asawa ko, yung anak ko. Isa na lang po, yung pamilya ko po, pag-pray niyo po ulit. Bakit? Kahit Christian, magiging sakit. Di ba? Amen. Kaya pagka sa kainan, pag naubusan, di ba? Sakit. Palalo. Ano yung palalo? Yan. Mapagmataas. Sino yung mapagmataas? Ayaw matalo, ayaw patalo. Kinikwento lagi yung kanyang achievement. Naipon ko. Pinaghirapan ko. At kapag siya ay medyo natatapakan, umaalma. Sino dito? Hanggang ngayon umaalma pa rin. Sa atin, hindi na big deal ito eh. Yan po ang matinding kalaban ng tao. Lahat ng espiritu na ito, nasa loob natin. Tama si Ate Betty. Kalaban mo sarili mo. Pag natatapakan ka, nagwawala ka. Nagagalit ka. Mapagmataas. Di ba? Ayaw mapagsabihan. Ibig sabihin ng mapagmataas. Mapagsamantala. Suwail sa magulang. Harampan. Hindi ko na kailan explain. Walang utang na loob at napastangan sa Diyos. Si Pastor Bami sabi, Bible. Next verse. Sila'y magiging
Tingin kayo sa akin ngayon. Pandemic. Pandemic, naalala niyo yung pandemic? Nung lumuwag yung first year ng pandemic, ano nangyari? Nagkaroon ng online sabong. Tama? Ano nangyari ng online sabong? Nagpatayan ng mga sabongero. Dito sa Hagonoy, alam ko, marami ang namatay sa Hagonoy. Tama ba ako? Marami. Ang unang mga namatay ng mga sabongero, taga-Hagonoy. Ilan yung namatay ng mga sabongero? 100 plus. Hindi ko alam exactly. 120 o 133. Ang dami. Alam niyo kung bakit nagpatayan? Bigyan ko yung background. Ha? Dayaan? O kasi, naikwento sa akin yan ito, ni Joven eh. Si Joven sa bungero yan eh, dati. Yung, kunwari, ang milyon yung pusta, di ba? Milyon yung pusta. Yung konsihan doon, milyon yung pusta sa isang manok. Ang ilalaban nilang manok ngayon, mahinang klase. Chuchope. Kaya galit na galit yung organizer. Pinapapatay sila ngayon. At alam natin yan, ngayon pinag-uusapan. Di yung ayun doon sa mga balita, yung mga sabongero na ito, hindi na makikita kasi ibinaon na sa Taal Lake. Kaya yung huling lukutang, sabi niya, imposible na po na mabuhay pa sila. Ala na. So, ano ibig sabihin nun? Malulupit. Mga pulis pang tumira ng iba. Sorry po Lord. Nakikita sa video. Malupit. Di ba? Malupit ang magulang, malupit ang anak. Makikita mo kayo sa video, ayaw pinapaliguan ng yung anak. Kaya pagka sinasantak-santak, babatukan pa ng tabo yung nanay o yung tatay na matanda. Ikaw, usap ba si Pastor? Hindi ito kaila sa inyo. Napapanood natin yan araw-araw. Walang habang. Walang habang. Ang mga tao ngayon, kita mo, tinginan lang, natingnan lang ng hindi maganda, nagsalyahan, nagbubugan, lalo yung mga kabataan ngayon, masamang tingin ho sa akin, yun, sinaksak. Masama tingin. Sorry for the word. Ang ilan sa mga anak natin, be careful, na sasama sa mga ganyang mga estilo. Walang habang, nagmamakaawa na sinaksak pa rin, pinatay pa rin. Mapanirang puri. Yan. May kausap pa ba ako rito? Tuloy pa ba natin? Ano yung mapanirang puri? Galit na galit. Galit na galit, hindi niya magantihan. Hindi lagay sa Facebook. Yung kapatid ko, yung tatay ko. Sa palagay niyo, yan, sisiraan. Ang tawag doon mapanirang puri. Tama ba na nilalagay sa Facebook yung sama ng loob? Nowadays, ito yung panahon na ang mga tao ay mapanirang puri. Naku, si ano pala? Alala ko po, nung nakaraang taon na yan, pinipintasan si Bishop Oriel. Yung mga tinatawag na fanatics, faith fanatics. Yung may samahan ng fanatics na yan, sa Manila, tapos lumaki na sila. At ang matindi, ipapalabas nila, kukuhanin nila yung caption ng isang video, ng isang nangangaral, yung pangit lang, sabihin nila, diba, yung caption ng kay Pastor Roger. Si Pastor Roger, may caption na, ako, ba't ganyan lang ikaw? Dumating siya doon sa church, imbitado siya. Ang bigayan daw yung konti lang. Sabi niya, ako nga ikaw yung nagbigay ng, akin na ka, parang, cheque. O tapos nagbanggit kasi siya ng amount. Kung kinuha na nila yung ngayon, eto ang pastor ng Born Again, mukhang pera. Nagagis nyo? Tapos yung kinukuha, di ba? Si Bishop Oriel naman, meron din caption na napunta siya sa isang church, tapos pag kinakamayan siya, ay nilalagyan sa kamay. Aba, tumantuwa si Bishop Oriel, talagang mahal na mahal yung ika ako. Kinuha na nila yun. At sinasabi nila, eto ang pastor na dito, mukhang pera. Nakita nyo? Ipopost na rin. Ang daming sumira kay Bishop Oriel.
Nanggagaling yan sa loob din ng church. Bakit naalaman namin? Nagtanong mismo ako, ibig sabihin, nagtanong mismo ako sa mga kasama. Ang ganda-ganda ng gawain ng G12 sa Bulacan at sa buong Pilipinas. Sinira yan ng demonyo. Regular tayong nagkakaroon ng mga conferences sa convention, alala nyo? Wala na ho. Anong dahilan? Sinira nila yung tao na walang kaalam-alam ng tao. Nakapost. Kaya nung dumating si Bishop Oriel, si Bishop Israel, sinuusisa ako. Talaga ba, Pastor Mo? Nagtatice kayo sa G12? Sabi ko, Bishop, hindi ho namin, hindi totoo yan. Magdamag po akong kinakausap, kami ni Pastor Joe, alam ni Pastor Rael yan. Kami, nagkakagdaiyak. Ang mga tao ngayon, konting tibot, social media, ATM, feeling lonely, feeling parang laging api. Di ba yung mga tao ngayon, nagkamali yung nanay, nagkamali yung pastor, ilalagay sa Facebook. Mga kapatid, yan ang mga matitig din natin kalaban sa panahon na ito. Amen? Nagigets nyo na kung sino yung kalaban natin? Ang demonyo na yan ang pumapasok sa isip at puso ng mga tao at mga Kristiyano pa yung iba ang sumisira, parang anay na unti-unting sumisira sa ating samahan. At yan ay marahas, hers. Ibig sabihin, walang pakutangan. Mapusok at namumuhi sa mabuti. Ayaw nila. Di ba? Naalala ko, ilan na bang pastor ang iniwanan ng mga member? At sasabihin pa, ini-expose pa? Ini-expose nila. Number 1 kahirapan, ang number 1 kaaway, kahirapan. Kaya maghihirap talaga yung uling araw. Hindi tayo nakakapagtaka. Yan. So, sila'y magiging malupit, walang haba, mapanirang puri, marahas. Lahat ba na ito? Obviously, nakikita na natin. Amen. Tapos sabi niya, marahas, mapusok, namumuhi sa mabuti. May verse 4 pa, sila'y magiging taksil. Ano po ibig sabihin ng taksil? Yung traidor. Yung bang magkakaibigan ngayon, yan, nagbabox, stabbing, yung box. Ibig sabihin, parang ganito, kaakbay na yung asawa niya, pero yung kabila, may kaakbay din. Yung lalaki pala kaakbay. Ganyan yung nangyayari ngayon, na ini-expose ng demonyo, na ini-expose ng Panginoon. Na akala mo, friend mo, akala mo, tupa, akala mo, totoo, tunay. Sabi mo nga sa katabi mo, tunay. Sino dito may tunay na ginto? Pag may tunay na ginto, may fake na ginto. Ako siguro, hindi nyo alam yung tunay. Hindi totoo na ginto, ano? Yan. Totoo yun. Meron kaming iba't ibang klase ng alahas sa bahay. Si Ate Amy tsaka ako mahilig, parehas kami mahilig sa alahas. Pero, meron ako kinatatakutan. Pero, hindi naman marami, kunti lang. Mahilig kami sa alahas, pero alam namin yung alahas namin na totoo at hindi totoo. Ang nakakatakot, pag nahalo yung totoo sa hindi totoo, parang hindi mo malalaman kung alin na ngayon yung totoo at hindi totoo. Para ngayon, alam mo bang yung katabi mo, totoo o hindi totoo? Yun lang. Pag kumiti yan, pag umiyak yan, parang totoo. Di ba? Hello? Umaatit din yan. Di ba? Hindi mo malalaan eh. Pero pag umuwi yan, nag-hallelujah din. Nagtataas din ng kamay. Nag-worship. Nagbibigay. Nagbibigay daw. Pero masama loob. Kinikwento ko pa ito sa mga kapitbahay. Sino may tinatamaan? Tawa-tawa, sino ba tinatawa ni Bichi? Okay, by the way, okay lang, silang maghihita yun. Okay, so, kaya alam nyo po, may nagbigay mo sa church natin
Umabot po ako sa puntong ibabalik ko talaga sa kanya. Ibabalik ko. Ay, hindi lang na tinanggap. Hindi nabalik. Hindi. Binabalik ko talaga sa kanya. Pwede kasing masuhulan ng pastor. Pwede masuhul. At pwede mong suhulan ng pastor. Pero ito naman ang kapalit. Ano ba kapalit doon? Ay, huwag mo akong titirahin, pastor. Mabubusalan ng pastor. Kaya ako lagi nagtatanong, ito ba'y sa akin? Ito ba'y sa church? Lagi ko tinaalam ninyo yan. Kasi kailanman, huwag mahirap makuha yung pwesto ng Diyos. Kung sa Diyos, sa Diyos yan. Kaya sabi ni Jesus, ibigay yung kay Cesar, para kay Cesar. Yung sa Diyos, ay para sa Diyos. So ngayon, pag binigay mo yan, para busalan lang ako, nagdidelikado ka, nagdidelikado rin ako. Kasi darating yung panahon na hindi na kita maitutuwid. Darating yung panahon, kasi binusalan mo ako eh. Binigyan mo ba naman ako ng 100,000 eh. Kahit mali yung gagawin mo, pababayaan mo na lang. Mahihiya ako dun sa binigay mo eh. Yan yung sabi sa Bible, huwag niyong busalan. May aircon ba yan? Ay, Kuya Jo, pakibukas. Ay, sus. Kala ko naman, kaya pala, parang naramdaman ko mainit. Ito pa meron? Okay. Magagalit sa iyo mga kamag-anak ko. Okay. So, ganyan po kahirap. Yan, meron ba dyan? Wala din? Pakibukas din. Ako, magagalit ng mga member natin. Sabihin nila, member din naman kami ha. Sabi nga nung nanood sa sine, parang-paras naman tayo nagbayad, bakit sa inyo lang may aircon? Magagalit sila sa akin. So, yan, nag-trip kasi, pero napalitan na natin ng bagong, nung linggo wala talaga tayo aircon. Kasi trip ko yan, nasira na mismo yung breaker. Kaya magaling yung technician na nakuha natin. Alam niyo kung sino gumawa? Oh, kaming dalawa ni Gretchen. Ang panalangin na namin, huwag sana kaming makuryente. Talakas na loob ni Kuya Jojo dati, patatakutin yun eh. Huwag na huwag mong pahawakin ng kuryente yan eh. Yan. Kaya tayo na lang daw natatakot yan. Okay, so, ganon siya kahirap yung mga kalaban natin sa huling araw nito. Amen? Sabihin mo nga, pagpag yung sarili mo, Amen? Hallelujah. At least, magsialis yung mga demonyo na yan. Amen? Yung mga taksin, mga pabayak, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Nile-reject nila yung paggawain sa Diyos. Ayaw sumama sa prayer. Kaya yung mga ayaw sumama sa prayer, nagsialis na. Amen? Amen. Hello, may kausap pa ba ako? Ayaw nila nagpipray. Gagalit sila ba? Alam na raw nila yung pinapray. Araw-araw na lang magpipray. Gagalit pa nga eh. Take note, nagagalit. Pag nagre-ring yung kanilang kuhan, nag-lead the group. Hello. Sabi mo, hello. Sagutin mo naman, hilo ka rin. Diba? Diba? Ayaw nila ng tungkol sa Diyos. Ayaw nila na mabanggit yung mga bagay na ginagawa para sa Diyos. Yan, number 5. Kalayawan, mahilig sa kalayawan. Ayaw ng prayer, pero pagka may party, pag may swimming, nandoon. Wala sa church, pero nasa swimming, nandoon. Diba? Nasa Robinson, diba? Wala sa sentro, pero nasa... Okay. Now, verse 5, sila'y nagkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. May verse pa yan. Yan. Last stanza, sabay-sabay natin basahin sa 2-3. Iwasan mo ang kanyang uri ng mga tao. Ulit, basa. 1, 2, 3, go dito. Iwasan mo ang kanyang uri ng mga tao. At dito naman, dito, lakasan. 1, 2, 3, go. Iwasan mo ang kanyang uri ng mga tao. Ayan. Nagigets nyo na ngayon? Bakit po ikinikwento yung kwento namin kanina ni Ate Amy? Experience sa Boracay. Hindi po siya aksidente na nagkita uli kami ni Pastor Junel, yung ate, yung native
na pastor doon sa Boracay, na coordinator ng ASEAN Theological Seminary. Nagkita kami dyan sa Malolos, kila Pastor Robeli, pinakain siya ko sa convention, dinala ko pa siya sa bahay, at naikwento niya yung karugtong ng kwento ko kanina. At yung kwento na yon na nagpapatunay, pwedeng sumali, pwedeng sumama, pero wala ang puso. Amen? At yun ang sinusubok ng Panginoon later on. Kaya tanong ko ulit ngayon, follow up po ulit yung tanong na tanong ko kanina. Talaga bang magkakasama tayo? Hello? O sisirain mo rin ako pagdating ng huli. Di ba? Marami nang sumira kay Pastor Mon. Kesyo ninakaw ang pera. Kesyo nawala ang pera. Kesyo ganito ganyan. Sana pupunta ang aking tithes. Marami na po. Salamat sa Panginoon, buhay pa po ako hanggang ngayon. Nakakaharap po ako sa Diyos anytime dahil alam ng puso ko at konsyensya ko na wala akong ninakaw, wala akong itinabi para sa akin. Hindi ko kinanti yung para sa Diyos. Banal yung para sa Diyos. Amen? Amen. Ito yung panahon na to. Kaya sabi ko kanina, yung dalawa na yun, umpisa pa lang, nagko-question na yung isip ni Ate Amy. Kaming dalawa. So, hindi ko siya pinapansin. Pero, ayaw ko kasi ma-distract eh. Yung buong week na yun, mawawala pagka madi-distract ako dun sa dalawa na yun. Tsaka hindi naman ako talaga na-attract sa ganong mga forma. Tawag doon, baduy. Yung hindi ko maintindihan na forma yun. Hip-hop ba yun? O naka-rubber shoes siya, pero iksi-iksi ng suot. Tapos, naka-tube siya, na tinakpan lang ng, di ba? Si Ate Emi, ayaw niyo ako ayaw ko din pag-usapan dahil hindi ko nga, pero sa totoo lang, in-expose sa amin ni Lord yun, in-expose sa atin ng Panginoon, na gusto niya katotohanan, meron talagang pumapasok sa church. Join lang. Kaya, join na lang kayo. Di ba, alam niyo yung kanta na yan? Unhappy and have a good time. Kasi may palakpakan sa church, may kainan pagkatapos, tapos may mga friends ako. Pwede talaga eh. Maganda talaga. At pwedeng makahikaya. Pero, yung iba nag-join na. Ano ang nagpahamak sa Israel? Yung mga join. Basahin niyo po yung Book of Acts. Yun din yung nagpahamak sa mga Israelita doon. Ang tawag sa kanila, Hellenista. Sa Israel, bago sila lumabas sa Egypt, ang tawag sa kanila, yun yung mga Hellenista sa New Testament. Pero tawag natin sa kanila, mixed up. Sabi mo nga, mixed up. Nahalo. Halo. Hindi tunay. Hindi totoo. Mapagkunwari. Di ba sabi sa Bible? Nagkukunwaring maka-Diyos. Nagdadasal, pero sinisiraan si pastor. Sinisiraan yung kanyang kapwa. Pumupunta sa church. Nagbibigay din naman. Pero mapanirang po rin. Espiritu po yan. Amen? Ngayon, ano yung ginawa ng paraan ni Lord para masubok? Una, tinanong agad, lahat ng natatakot, taas ang kamay. Nagtaas ang kamay. Lahat ng takot, uwi. Sabi mo sa katabi mo, lahat ng takot, uwi. Alam mo yung ibig sabihin ng takot? Sa huling araw, sasalain ni Lord ng mga takot. Ano yung takot? Actually, ang takot o takot ay may klase, ano? Sa Pahayag 21 verse 7 yata yan. Ang isa sa mga katangian ng ipapasok sa impyerno ay mga duwag o takot. Saan sila duwag? Saan sila takot? Tingnan ko nga Revelation ko. Pahayag 1 ay 20, ano sabi mo kanina? 21 verse 7. Yan.
Next. Next. Yan. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag. Hallelujah. Tulungan mo ako Panginoon. Sana ma-deliver ko na maayos. Mag-participate po kayo. Sobrang maloob masyado tayo sa kainan. Bilihan. Nguya ng nguya. Wala sa tono yung ano. Ayusin natin. Okay? Ano po ibig sabihin ng duwag dito? Ang duwag po dito, Lalabas mo na yung okay. Thank you very much. Okay? Ano yung duwag dito? Yung mapupunta sa impyerno, duwag siya, takot siya saan? Takot siya na ma-identify na Christian siya. At takot din siya mag-testimony ng tungkol kay Jesus. Duwag siyang mag-share patungkol kay Jesus. Sino sa inyo duwag na malamang kang Christian ka? Yun. Sabi ng Bible yan, kung ikakahiya ninyo ako sa maraming tao, ikakahiya ko ka rin kayo sa mga sa harap ng aking mga angel. Kaya yung duwag na ma-identify na Christian siya, yun. Yung mga duwag, pag dumating yung pagsubok, bumibigay ka agad niya. Konting pagsubok lang, hindi nakamayan, hindi nadalaw, tampo na. Amen? Amen? Amen. Hindi napansin. Sabi ko sa katabi mo, ikaw ba yun? So salita ng Diyos ha. Lahat na nandyan, bawal sa kaharian ng langit. Ano pa yung mga nakalagay dyan? Taksin. Ano pa? Kasuklam-suklam na kahalayan. May boyfriend, may pangalawang boyfriend, may pangatlong boyfriend. Yan. Yung mahalay na suot. Seduction. Ano yan? Displaying of the bodies. Part siya ng mga demonyo na nagbibigay ng motibo sa mga lalaki. Jezebel spirit yan. Kumakalat sa simbahan. Amen? Napansin nyo ba ng mga nakaraang mga araw, madalas tayong nakikipag-join doon sa mga churches sa Bulacan. Naalala nyo yung panahon ng nag-join tayo lagi doon kay Bishop Uriel, kay sa CBCS. Naalala nyo? May mga doon may tuntua kami dahil narinig ko yung mga patotoo. May mga third, ang tawag dyan? May mga, yan. Third, yun, party, yung third sex. Yung LGBTQI, yan. Okay, so, mga na-born again na po, tuntua ho kami, mga kamag-alak ng ibang mga pastor. So, taga San Miguel, marami. At nakikita natin sila, magagandang lalaki. Di ba? Makikisig. Kasama sila sa production team. Nagbubuhat, naglalagay ng mga silya. Ang galing, sabi ko. Nakakatuwa naman. Yung mismong yung mismong caretaker doon. Ano din yun So, natutuwa ako sa kanya. Pero one time nahalata kasi siya. Kung nakikita niyo yung maputi siya. Kaya sa sobrang puti niya, mabilis siyang, lagi siyang namumula. Yung pala gumagamit siya ng chinsanso. Ako siya. So one time, nakausap siya ng isang pastor natin. Sabi niya, nabago na yung puso ko, nabago na yung buhay ko. Pero sabi niya, isa na lang yung hindi ko mabago. Hindi masama yung yung ganong naramdaman nila. Ang totoo doon, yung pagsiping sa lalaki, ang masama doon. Amen? At pinipilit nilang magbago. Pero lately, nalaman ko na lang, nawala din yung mga yun. Nangawala. During pandemic time, nagkaroon ng mga issue ganyan. Hindi nila na kayang pigilan yung kanilang sarili. Bumalik sila sa dati. Hello. Masarap ang kasalanan. Ang offer ng sanlibutan, pinasasarap niya uli ang kasalanan. Di ba? Ginandahan pa niya ng pangalan Yung mga kasalanang nakalagay, ginandahan pa niya ang mga binabrand niya, nilelabel niya talaga ng maganda para gawin ng mga tao. Yan. Ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapit, ng mga magkukulam, sumasampa sa Diyos-Diyosan. Lahat ng sinungaling. Sino dito? Hindi na kayo nagsisinungaling. Okay. Ba't
dito isa lang asawa? Minsan lang nag-asawa. At wala nang asawa. Ako hindi malaman kung ano nakalagay sa ID niya. Amen? Sino dito NPA? No permanent address. Yan. Sino dito hindi ka nagbayad doon sa ganitong utangan? Yan. Hindi ka nagbayad. Lahat ng mga sinungaling. Ang mga bahagi nila, sabihin mo nga, 1, 2, 3, go, ang bahagi, magiging bahagi nila. Balik tayo sa ating topic. At least, hindi nyo sisisihin si Pastor. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo sisihin si Pastor. Pastor, hindi mo naman pinag-aral yan eh. Ilang beses ko ibinigay yung aking nalalaman. Hindi tatanggapin sa kahanan ng langit ang lahat ng ito. Sa church, tinatanggap ka. Pwede. Kumalot. Pero siya nawa, na dumating yung panahon, naka-join ka dito sa church na LFCI, naglagay tayo ng mga proseso. Kaya may proseso tayo para ma-refine yung totoong mananampalataya at yung totoong hindi naman. Okay? Nagulong-gulo dyan sa likod. Ang life class para ma-refine at ma-define yung tunay at hindi tunay. Life class student, hello! Yeah. Nire-refine, dinidefine natin yung ating faith. Amen? Yung tunay at hindi tunay. Alam niyo po yung mix-up juice na sinasabi? Hindi kasi talaga totoong Hudyo yun. Mga anak yun ng mga Egyptian na kaibigan ng mga Christian. Sympathizer. Nalaman nila na ang Diyos ng Israel ay totoo at tunay. Nagpakita ng kababalaghan, 10 kababalaghan. At yung huling kababalaghan, nangamatay ang lahat ng pangangay, namanghaho sila. Ang iba doon, girlfriend ng mga Hudyo, boyfriend, sama ka sa amin, ililigtas na kami ni Lord. Dadating yung panahon, mamamatay, magkakaroon ng darkness. Sabi niya, during that time, papatayin. Babalikan ko yan, ano? Yung mangyayari na yon sa Egypt noon, mangyayari ulit. Magkakaroon ng 3 days, darkness. Kaya sabi ko, pag putok ng digmaan, putok ng mga pagyanig, bago hudyat at pagbabalik ng Panginoon. Sa Joel chapter 2, bago ibubuhos ang Espiritu Santo, sabi niya, magkakaroon ng 3 araw na dilim. Huwag kayong lalabas sa itong mga tahanan. Binabalaan ko na kayo. Papatayin ang lahat ng makikita sa daan. Siguraduhin ninyong sarado ang inyong mga pinto at ang inyong mga bintana. Huwag kayong magpapapasok kahit sino. Last ko nang sasabihin ito. Bakit? Magpapanggap ang mga mahal nyo sa buhay na nasa labas. Ulitin ko, magpapapanggap pero hindi sila yon. Dapat may code kayo, password sa bahay. Kakaroon ng walang lalabas. Kaya mag-prepare kayo. Darating yung panahon na ito. Maraming mamamatay. Ang namatay sa Pilipinas noong nakaraan, ilang milyon? Ang namatay sa mundo, milyon. Marami talaga noong pandemic. Pero alam niyo po talaga ang plano ng kaaway natin. Kalahati ng populasyon ng daigdig mamatay. Hoy, alam ko, nababasa nyo na yan. Sinabi ko na yan. Yung project nila, depopulation, the title. Type nyo lang sa Google, alam nila yun.